Nagsalita na ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol ho sa ginagawang fishing expedition ng mga congressman dito sa House Committee on Justice. Yari na. So, ine-expect niyo po ba na aakyat na ito sa Senate at may numbers ang mga nagsusulong dito? And considering po na wala pong TRO kayo na nakuha sa Supreme Court. Thank you. Opo, medyo marami po yung tanong, no? But first and foremost, I don't want to preempt the vote of the Committee on Justice pagdating sa finding of probable cause na gagawin nilang botohan. Secondly, I also don't want to preempt the House itself. Diba? Bigyan naman natin ng respeto yung House. Tingnan na lang natin. Pero ang defense team, ready kami sa kung ano man mangyari. Like we've been saying, no, last year, we have been preparing for trial na dahil kahit nag-file tayo ng petition sa Supreme Court, hindi naman natin alam kung ano yung magiging decision nun. So we were preparing. And until today, we are still preparing. So, ano na lang po tayo, no? I don't want to preempt, I don't want to speculate kung may boto man o walang House. I think it's best directed to the House members themselves. Pero kami, we're just ready for any eventuality. So bloodbath talaga ang mangyayari mga kababayan. Ito na yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Next is Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon po, attorneys. Merong of course nagsabi po my first question is, nagsabi po si Congressman Benny Abante kahapon sa hearing kahapon na the only way for the Vice President to answer the allegations is to face the impeachment court, or the Committee on Justice hearing. Nagmamakawa pa nga siya na dapat daw pumunta ko sa VP sa hearing para ma-hear yung side niya. And there's also a recent interview by former Corona Defense Counsel Judge Roy na sinabi niya na ang pagpunta daw ni VP sa Committee on Justice is the strategic way for her to defend herself. What's your thought on those comments po? Well, as to yung strategic way or not, I think our position has been very clear. It's about jurisdiction to conduct the proceedings that we feel are already bordering on trial, no? If not trial itself. So yun naman talaga yun. It wasn't really anything strategic. It was really something we had to file based as lawyers dun sa nakikita naming developments. Ngayon, pagdating naman po doon sa pagsagot, like Attorney Sheila said, scrutiny can only be had when we are also allowed to test the evidence, present our side, and that will be the impeachment court in the Senate. Dagdag ko lang, no? While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ebidensya ang Vice Presidente ay hindi sa Committee on Justice. Ito ay before the impeachment court. Ibig sabihin sa Senado. Hindi naman ito I think this is something important that we all need to understand. Hindi maaari na sinasabi lang natin, dapat dito kayo sa komite, dito kayo sa komite. Kasi kailangan lang natin basahin ng konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. So, ang ibig kong sabihin, the defense and the Vice President are ready to respond in detail, again, before the proper forum, and during a fair trial. So yun na nga mga kababayan, no? Dapat itong mga ebidensya nito ay pagharap ni Vice President Inday Sara Duterte ay dito sa proper forum, dito sa tamang korte, hindi dito sa House Committee on Justice na sinasabi ho nila. Nasabi nila ay kompleto, sufficient ho ang kanilang ebidensya, pero wala naman pala, naghahanap lang pala sila ng ebidensya. Ibig sabihin talaga nito mga kababayan, it's a totally fishing expedition. Wala ho silang hawak na ebidensya. Lasa lang po on my end. Ito po, naungkat din po ito dun sa hearings, yung
sinasabing return o pagpapabalik ng mga sinasabing confidential funds na according to sa Commission Auditor. But what's your take po doon? I mean, ano pong reaction po ng defense team sa paglalabas ng mga dokumento na ito regarding sa confidential funds? That's po, Mayor. Thank you, Red. I think you're referring to the decision of the Commission proper. I'll be very candid. Nandun ako sa hearing na yun di ba? Kung napapansin nyo, sumisilip nga ako sa phone ni Attorney Camora. Kasi, nagulat ako. The Office of the Vice President or the persons that are accountable, allegedly, doon sa ND, hindi pa sila naserban ng copy ng ND bago in-announce yung decision na yon. In fact, hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap. Ayun naman pala mga kababayan, wala pa nga silang ibinibigay. Tanggap pa lang namin ay syempre yung galing sa House na binibigay nila sa amin. Pero yung mismong from COA itself, and I keep on checking with the accountable officers named in that decision, kung nakuha na nila or kami bilang councils, wala pa rin kami natatanggap actually. Now, ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. After a decision is rendered by the Commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period within which we can file an MR or actually, upon denial of the MR or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At yan po ay nasa COA rules mismo. So we just wanted to clarify para lang klaro tayo lahat dito. The Commission proper has decided, yes, wala pa kaming kopya. And secondly, hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. So yan na nga mga kababayan ang naging paliwanag nito ng council ni Vice President Inday Sara Duterte. So patungkol ho dito sa sinasabi ng COA ay wala pa naman pala, hindi pa naman pala ito final, pero grabe na ho sila bumanat sa ating Vice Presidente na kaysa na ganito daw ginamit yung pera, pero hindi pa naman pala final. O grabe, lalong-lalo na ho ang media mga kababayan. Napansin nyo, kapag kasiraan ni VP Sara Duterte, ang bilis-bilis ho nila. Pero kasiraan ni Bongbong Marcos, grabe, inaabot ho ng 2 araw, 3 araw, minsan 1 linggo pa bago ho nila ibinabalita. Ganyan ho sila. Eto pa mga kababayan, meron nga po si Lisa Marcos, mga kababayan, patungkol sa meron daw sa kanyang nag-i-scam, gumagamit ng pangalan. Within 1 minute or 2 minutes mga kababayan, nakapang-post na ho sa mga social media na mga mainstream media ang patungkol kay Lisa Marcos. Samantalang ito kay VP Sara Duterte, inabot na ho ng 1 linggo, wala hong nakapost sa mga social media nito mga mainstream media. Ibig sabihin nito mga kababayan ay talagang namimili lamang ho sila. Kaya pag kasiraan ni VP Sara Duterte, ang bilis-bilis niyan. Pero kasiraan ni Marcos Jr., ni Lisa Marcos at ibang mga kaalyado ni Marcos, aabutin ho yan ng linggo. Minsan hindi ho talaga nila ibinabalita itong mga ganitong issue na ibinabato sa pamilya Marcos dahil isa lang ibig ho sabihin yan, merong control o merong nagmamando dito sa mga mainstream media. Huwag niyong ipapalabas yan. Ito ang ipalabas nyo. Kaya, alam naman ho natin, wala na hong aasahan ang ating mga kababayan Pilipino dito sa mga mainstream media. Pero hindi naman lahat mga kababayan. Meron lang talaga mga mainstream media
na kinukontrol ng isang mataas. Kaya hindi nila binabalita yung tamang balita. Dahil kapag binalita nila yung tamang balita, mayayari sila. O, anong sa tingin nyo mga kababayan? May punto ba tayo doon? I-komento nyo dyan sa ibaba.